Ang Light Rail Transit Authority, LRTA, ay nagbid ng isang 670 milyong pesos kontrata upang mai-rehab ang mga istasyon at pag-aayos ng linya ng LRT1. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Batay sa isang paanyaya na magbid, sinabi ng LRTA na handa itong gumastos ng hanggang 670 milyon pesos para sa structural rehabilitation ng LRT1 sa pamamagitan ng paggamit ng epoxy injection para sa pag-aayos ng crack. Sakop ng proyekto ang lahat ng mga istasyon at mga viaducts ng orihinal na pagkakahanay ng LRT1 mula sa Baclaran hanggang Fernando Poe Jr. na dating Roosevelt. Sinabi ng LRTA na mahalaga na gawin ang mga pag-aayos upang mabawasan ang mga panganib na nakuha ng mga bitak sa linya ng tren. Kasama sa rehabilitasyon ang paggamit ng epoxy injection at pagpatching ng mga faulty concrete. Ang proyekto ay sumusunod sa Executive Order 52, Series of 2018, na hinihiling sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang pagiging matatag ng kritikal na infrastruktura, tulad ng mga assets ng transportasyon. Bukod sa pag-aayos ng crack, plano ng LRTA na i-retrofit ang mga istasyon ng LRT1 sa EDSA at Monumento, na tinatayang nagkakahalaga ng 750 milyon pesos. Ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension ay fully operational mula pa noong November 16, 2024. Ang paunang yugto na ito ay nagpapalawak ng linya mula sa Baclaran hanggang sa istasyon ng Dr. Santos, na makabuluhang binabawasan ang oras ng paglalakbay at pagtaas ng kapasidad ng pasahero sa lugar. Ang konstruksyon para sa Phase 2 at Phase 3, na magdaragdag ng higit pang mga istasyon sa Las Piñas at Bacoor, Cavite, ay nakatakdang magsimula sa 2026. Nais ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, na magtayo ng isa pang istasyon ng Light Rail Transit Line 1 sa Bacoor upang magsilbi sa mas maraming mga pasahero habang ang gobyerno ay naglalayong palawakin ang riles sa Cavite sa 2030. Ang pagpapalawak ng ikatlong segment ng extension ng LRT1 Cavite, na naglalagay ng isa pang stopover sa lumalagong distrito ng Bacoor, Cavite, na tatawaging Talaba Station. Ang proyekto ay mangangailangan ng 3 bilyon pesos na kung saan ang Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, ay pinupondohan sa pamamagitan ng sarili nitong budget sa halip na maipasa ang gastos sa LRT1 Operator Light Rail Manila Corporation, LRMC. Ang istasyon, na matatagpuan sa Barangay Talaba, ay tatayo sa pagitan ng mga iminungkahing istasyon ng Zapote at Nyog. Kapag naihatid ang proyekto, ibabalik ng DOTR ang pamamahala nito sa LRMC. Hinihiling ng DOTR sa Kagawaran ng Budget at Pamamahala na isama ang pondo para sa Talaba Station sa programa ng paggasta nito para sa susunod na taon. Dagdag pa, ang DOTR ay nakahanap ng isang paraan upang malutas ang infrastruktura na overlap sa seksyon ng Cavite ng proyekto. Orihinal na, ang extension ay dapat na sumailalim sa realignment dahil ang isang flyover ay itinayo sa paraan nito. Ang pang-araw-araw na pagsakay sa LRT1 ay inaasahang tataas sa 800,000 sa sandaling itayo ang extension sa Bacoor, at ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Pasay at Cavite ay mapapaikli sa loob lamang ng 25 minuto. Ang LRT1 ay isa sa mga pinakaabalang mode ng transportasyon sa Metro Manila, na pag-aari ng gobyerno sa pamamagitan ng Light Rail Transit Authority at pinamamahalaan ng LRMC sa pamamagitan ng konsesyon. Samantala, sinabi ng Department of Transportation, DOTR,
28 Japanese firms ang nagpakita ng interes sa pagbid para sa kontrata upang mapatakbo at mapanatili ang North-South Commuter Railway System. Sa last leg of the government's market-sounding activity in Japan, sinabi ng DOTR Undersecretary para sa mga railway na si Timothy John Batan na ang proyekto ay mainit na natanggap ng maraming mga kumpanya, kasama ang mga malalaking pangalan sa industriya, tulad ng Mitsubishi Corporation, Hitachi Limited, Tokyo Metro, Sumitomo Corporation at Alstom Japan. Ang gastos ng kontrata ay nakapeg sa 229.32 billion pesos. Late noong Agosto, iniulat din ng ahensya na ang ilang mga kumpanya ng Pransya ay nagpahayag ng interes sa pagsali sa pagbid. Ang market sounding ay inilunsad din sa Singapore at Maynila, bukod sa Japan at France. Ayon kay Batan, isasama ngayon ng kagawaran ng feedback mula sa mga firms na ito at matiyak na isinasaalang-alang sila sa paggawa ng mga dokumento sa pagbid at kasunduan sa konsesyon. Ang napakalaking proyekto ng railway ay idinisenyo upang mapagaan ang paglalakbay sa tatlong mga rehiyon, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Halimbawa, ang oras ng paglalakbay mula sa Clark hanggang Calamba ay mapapaikli sa halos 3 oras sa pamamagitan ng serbisyo ng commuter mula sa karaniwang 4 na oras, gamit ang limitadong serbisyo ng express, ang paglalakbay ay magiging mas mabilis sa pamamagitan ng 2 oras. Magkakaroon ito ng 35 istasyon, kabilang ang 31 elevated, 3 at grade at 1 underground, matatagpuan ang mga depot sa Clark, Valenzuela at Calamba upang suportahan ang maintenance at operasyon. Inaasahan ng pamahalaan na gawin ang buong linya ng pagpapatakbo sa pamamagitan ng 2032, with pre-operation slated by March 2026.